Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga ka-review natin. Hala, pumalag na. Nako, grabe PBBM admin, puro sisi kay Duterte. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin ito. General Torre, nako, sabi po dito ni General Torre 6 times na ang dami ng confiscation ng shabu compared to the previous administration. Maganda, mas effective tayo ngayon. Definitely. I'm very sure of that. Sabi po yan ni General Torre. Nako, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? No? Kayo po ba ay naniniwala dito sa sinasabi na 6 times ang dami? Siguro nga, napakarami niyong nahuhuli. Pero sasabihin niyong mas effective, hindi ako naniniwala mga kababayan. No? Na mas effective at mas maganda daw ngayon na mas maraming nakukumpiska. Ibig lang sabihin nito mga kababayan, marami silang nakukumpiska sapagkat marami na naman ang mga bumalik. Diba? Sa ganyang kalakaran. Marami kayong nakukumpiska, wala naman kayong nahuhuling kriminal. Puro lang kayo puro lang kayong pamamasura. Diba? Kung baga, namamasura lang kayo ng illegal na droga. Hindi ninyo pinaghihirapan, kumbaga. Inaabot na lang no? Eto, nandito na sa Dalampasigan, punta na lang kayo dito. Saan ba may checkpoint at i-deliver namin to? Parang ganun po ang nangyayari. Tapos sasabihin po ni General Torre na mas effective daw sila ngayon. Bakit natatakot ang publiko? Diba? Kung mas effective kayo ngayon, bakit feeling ng publiko, ng mga tao, ng mga ordinaryong Pilipino, feeling po namin ay hindi kami secured sa panahon ngayon. Kaysa po sa panahon ni former President Duterte na kahit anong oras ka lumabas, wala kang pangamba. Di ba? Anyway, ano pong yung masasabi dito sa sinasabi ni Torre? At eto pa, isa pang opisyal ng gobyerno mga kababayan, eto naman ang kanyang pahayag, no? Sa issue po ng flood control project, sabi po dito ni DPWH Secretary Manuel Bunuan, nadatnan namin talaga dat matindi ang pangangailangan natin ng pag-address ng flood control dito sa ating bansa. We did not inherit a bed of roses. Nako mga kababayan, ibig sabihin nito, minana nila ang mga problema sa flood control project coming from the past administration. Matapos questionin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA 2025 ang hindi epektibong flood control project, sinabi ng DPWH, minana lang nila ang problema mula sa nagdaang administrasyon. Sabi ko na nga ba Sabi ko na nga ba na Duterte na naman po ang sisisihin nila. Kung ganyan na ganyan, na gusto nyo palang na sinisisi nyo sa Duterte lahat ng mga problema dito sa bansa, bakit hindi nyo pa upuin ang isang Duterte at para siya ang mag-solve sa mga problema ng ating bansa? Kawawa naman po yung mga Duterte. Wala nang ginagawa, sa kanila pang bagsak ng sisi. Sa kanila pang bagsak ng sisi. Ano naman pala ang ginagawa ninyo? Sa loob ng 3 taon. Sa loob po ng 3 taon na pagpaninilbihan dyan sa DPWH, ibig sabihin wala kayong ginawa sa problema dyan. Naku po, hindi ba kaya oras na President Bongbong Marcos Jr. Nasibakin na po itong si DPWH Manuel Bunuan
Noon pong nagpa-courtesy resignation ka, bakit hindi mo ito at tinanggal? Diba? Ibig sabihin ba competitive? Itong si Manuel Bunuan dyan sa DPWH, kaya hindi mo siya tinanggal? Diba? Sabi kasi yung criteria for you to stay bilang cabinet members at secretaries, diba? Ay magaling ka. Pero sa ganitong pagkakataon mga kabayan na puro lang paninis ang alam, ganito siguro ang magaling sa administrasyong ito. Diba? Anyway, ano pang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto. Tiwala kay Romualdez lumakas. Nako. Cheese natunaw. Lumamlam ang tiwala ng publiko kay Senate President Cheese Escudero habang tumaas naman kay House Speaker Martin Romualdez. Nako po. Eto na naman tayo. Nagre-rely na naman kayo sa mga sorbe-sorbeng yan. Anyway, hindi ko ramdam na lumalakas si Romualdez. Paano lalakas yan? Walang ang kalaban. Di ba? Walang kalaban sa distrito niya kaya nanalo. Kung may kalaban siguro baka nahati pa yung kanyang boto, mga kababayan. Tapos sasabihin nyo malakas si Romualdez Malakas mamigay ng ayuda. Lumakas at malakas talaga mamigay ng ayuda at mag-control ng budget. Di ba? Ito naman pong si Senator Cheese Escudero ay natunaw daw. Natunaw ang tiwala ng publiko. I think hindi, no? Kasi mula ng mula ng kine-question ni Senate President Cheese Escudero yung illegality ng impeachment of articles, mukhang marami po ang nagtiwalang Pilipino sa kanya. Yan po ang ating obserbasyon lamang mga kababayan. Kasi wala naman tayong survey company para papaniwalain ang taong bayan. Okay? Anyway, kung ano po sa palagay ninyo? Mas maganda dito kasi ito talagang personalan, di ba? Ano po ang inyong masasabi? Talaga bang nawalan na ng tiwala ang taong bayan kay SP Escudero? At nagtiwala naman ng taong bayan dito kay Romualdez, di ba? Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Mukhang si Speaker at si President Bongbong Marcos Jr. ay sila po yatang nangumisyon. Ito ang balita mga kababayan. Tiwala ng publiko kay President Bongbong Marcos Jr. umangat. BP Sara bumaba. Natapos lang ang SONA. Nasabi nga ng karamihan ay sonangalingan, di ba? Puro kasinungalingan. Tumaas tuloy ang tiwala, ang trust ratings. No, ang trust rating ni President Bongbong Marcos Jr. Tumaas tuloy matapos ang SONA na kung saan sinasabi ng karamihan ay hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Anyway, congratulations po Diyan po sa mga nag-survey, congratulations. Okay? Ito pa mga kababayan. Samantala, mga karibin natin, binigyan ng high grade. Anong high grade? Baka iba yung iniisip nyo Ito po, binigyan ng high grade si Junior. Binigyan ni University of Santo Tomas Law Dean. Teka lang i-zoom in natin. Law Dean Nilo Divina ng high grade na 1.25 si Pangulong Marcos para sa kanyang SONA 2025. Di ko ba alam kung itong mga expert natin, yung isang expert si Hedrian na pasok daw na maging presidente si Torre. Ito namang isang dean ng Santo Tomas, mga kababayan, 1.25 ang binigay na grade kay President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang naging SONA. Ano naman kaya? Tanungin nga natin si Dean, si Dean Nilo Divina. Saan parte ng naging SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Ang nagustuhan mo
at nagbigay ka ng 1.25 na grade, di ba? Oh, pasa yan eh, di ba? Grabe, mahirap makuha yan pag ikaw ay nag-aaral, mga kababayan, 1.25. Pero sa kanila, binigyan po nila ng high grade si President Bongbong Marcos Jr. Anyway, kung yun po ang kanilang paniniwala, wala tayong magagawa, di ba? Ito po ang kanyang sabi dito, no? Binigyan ni UST Law Dean Nilo Divina ng mataas na grado na 1.25 si Pangulong Marcos Jr. Para sa kanyang 2025 State of the Nation Address na anya ito malakay sa mga isyong malapit sa sikmura ng mga Pilipino tulad ng food security, libreng edukasyon, healthcare, transportation at trabaho. Okay. Pero nangyayari ba yan sa totoong buhay? Ang tanong, baka hanggang sa pagtalakay lang. 'Di ba? Baka hanggang sa pagtalakay lang, mga kababayan, ha? Kailangan matupad 'yan. Hindi yan pwedeng maging pangako lang, okay? Alright. Ito pa, mga kababayan. Ito naman, isang congressman na huli kama na naglalaro ng isabong mismo sa sesyon sa Kongreso. Ito, mga kababayan. Sabi po dito ni Representative Rolando Valeriano, 2nd District ng Manila, dapat lumabas na siya, humingi ng dispensa, malamang pinagsisisihan na niya. Lumantad at mag-sorry. Ito ang panawagan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa kongresistang nakuhang nanonood ng isabong habang nasa sesyon sa Kamara. Wala sa tamang lugar, sana hindi mangyari. Pero since nandun na yun, sana hindi maulit. Naku po talaga. Sabi ng kongresista. Kaya talaga, mga kababayan, kaya mahirap talaga ipasara, no? Itong mga online gamblings nito. Kasi biruin mo, mismong mga mambabatas, mismong sila, mga kababayan, ay naglalaro ng mga online gamblings na ito. Pwede bang matanggal ito? At ipatawag sa Committee on Ethics ba yan, mga kababayan? Pwede siguro ipatawag no? Or di kaya, ipatawag kaya ito ni Senator Marcolita sa Blue Ribbon Committee. Para makasagutin, good governance, accountability, di ba? Well, anyway, joke lang po yun. Pero kung sakaling tatawagin to ba, marami pong matutuwa. Di ba? Ito pa, mga kabayan. Last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Ito naman. Si Gadon Topacio headed for a singing showdown. Kung si PNP Chief Tory boxing po ang piniling maging laro para sa ang tawag niya competition for a cause. Ito naman po si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, challenge Lawyer Ferdinand Topacio to a one-on-one singing competition for a cause. Ito ba ang mga solusyon ninyo sa mga away ninyo? Di ba? Ay nako, ito na nga bang sinasabi natin, mga kababayan. Mukhang wala nang ibang alam ang ating gobyerno na solusyon, mga kababayan, sa kanilang mga kalokohan. Kung hindi magboxing, magkantahan. Ano to? Anong gusto nyo maging sa korte po kayo mag-usap? Di ba? Kasi kakasuhan ka ni Topacio Gadon. Sa korte ka magpaliwanag. Dinuro-duro mo pa naman yung mga Supreme Court Justice. Sabi mo, mga mga tuta ng Duterte, lagot ka. Lagot na lagot ka ngayon, Gadon. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction nitong article sa ABS-CBN News. Title,
Sandro Marcos to follow Palace Q on another impeach case versus Sara Duterte. Kung ano daw ang gusto ng Malacanang, yun ang susundin ni Sandro Marcos tungkol sa posibleng pagsampa ulit ng panibagong impeachment case laban kay BP Sara on February 6, 2026. Ito, Katrina Domingo published July 28. House Majority Leader Sandro Marcos on Monday said that he would have to recuse himself from signing unang perma. Ngayon, umaatras na fornada o na kuryente o whatever. Unang perma from signing another impeachment complaint against Vice President Sara Duterte if the stance of Malacanang is hands off. Ibig sabihin, wala siyang sariling diskarte. Kung ano ang sasabihin ng tatay niya, yun lang susundin niya. Anong klaseng congressman ka? Nung una, sinabi ng tatay niya, huwag niyong ituloy. Siya pa rin ang unang pumirma. Ano ba? Niloloko niya ba ang taong bayan na huwag? Tapos anak ang unang pumirma. Ito na ngayon. We'll have to see. Ito ang pahayag ni Sandro Marcos. We'll have to see because my role now is majority leader. I have to perform a more balanced view. I'm now wearing a different hat, so to speak. So the answer to that question is, I think, we just have to wait and see. Ano pa? If the stance of Malacanang is hands-off, then I will have to be hands-off as well. Eh, sino bang amo niya? Ang presidente o ang Speaker of the House? Eh kung sasabihin ng Speaker of the House, kuwan ulit tayo. File ulit tayo. Oh. May pitch siya sa dalawang bato. Ayaw ng presidente, gusto ng Speaker of the House. Siya ang majority leader. O di, alanganin ka. Ay nako. Representative Marcos, the eldest son of President Marcos Jr., was the first to sign the impeachment case the House lodged against Duterte in February, saying that this move was expected of him after the second-in-command threatened to exhume his grandfather's remains in Heros Cemetery. When asked if the shift in tenor was influenced by the administration's failure to clean several crucial posts in 2025 election, Marcos said, I wasn't majority leader then, I'm the majority leader now. Yes, ang rason dyan, takot na kayo dahil So takot na sila mga kababayan sapagkat palpak, no? Palpak po yung kanilang unang naging action, di ba? 4 na impeachment complaint, palpak. Yun talagang totoo. Kaya ngayon nag-iingat na po sila, di ba? Malamang sa malamang eto opinion lang po natin ito. Malamang sa malamang mayroon pong impeachment, mabuhay muli ang impeachment sa 20th Congress at malamang sa malamang ngayon ay magtagumpay na po sila dito sa kanilang ginagawang impeachment against Vice President Sara Duterte. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.